sa liblib na baryo ng San Roque, sa gilid ng kagubatan kung saan tilay ang panahon ay mabagal ang takbo, naninirahan ang isang binatang magsasakang ang ngalan ay Elias. Sa edad na 22, si Elias ay kilala sa kanilang lugar hindi lamang sa kanyang kasipagan, kundi sa kabutihan ng kanyang puso. Ulila na siya sa ama't ina at lumaki sa pangangalaga ng kanyang lola Felisa, isang matandang albularyo na kinikilala rin sa buong baryo. Araw-araw, maaga siyang bumabangon upang magsaka sa isang maliit na lupang minanapa ng kanyang ama. Bagamat kapos sa salapi, masagana naman siya sa respeto at pagmamahal ng kanyang kapwa. Madalas siyang tumutulong sa matatanda, namimigay ng ani sa mga kapos, at kahit ang sarili niyang ulam ay kayang ibigay sa mas nangangailangan. Isang umaga, habang tinutuhog ni Elias ang lupa gamit ang araro, napansin niya ang kakaibang kinang sa dulo ng kanyang taniman, malapit sa matandang punong balete. Ang punong ito'y tinatawag ng mga matatanda sa baryo bilang punong bantay, sapagkat may paniniwalang ito'y pinamumugaran ng mga nilalang na hindi basta-basta nakikita ng karaniwang mata. Habang papalapit siya sa lugar na iyon, biglang humangin ng malamig at malakas kasabay ng paglipad ng mga uwak na tila'y may kinatatakutan. Kinilabutan si Elias. Ngunit dahil sa kanyang kabutihang loob at pananalig sa Diyos, pinilit niyang harapin ang kanyang kaba. Lumapit siya sa punong balete at doon niya nakita ang isang maliit na pulseras na may gintong palawit. Kumikinang ito kahit na natatakpan ng mga tuyong dahon. Pinulot ito ni Elias. Nang kanyang hawakan, biglang humupa ang hangin at isang matamis ngunit malamig na tinig ang kanyang narinig mula sa punong balete. "Salamat, Elias." Napalingon siya. Wala namang tao. Napaurong siya ng bahagya, ngunit hindi niya binitawan ang pulseras. Sa halip, inilagay niya ito sa bulsa at tahimik na umalis. Habang siya ay papauwi, hindi mawala sa kanyang isipan ang tinig na iyon. Malamig, ngunit puno ng pasasalamat, tila bagay galing sa nilalang na hindi niya kayang ipaliwanag. Kinagabihan, habang siya ay nagpapahinga, nanaginip siya ng isang kagubatan na puro liwanag. May ilog na bughaw, mga bulaklak na umiilaw, at sa gitna nito ay may isang dalagang ubod ng ganda. Nakatayo ito sa ibabaw ng bato, suot ang pulseras na kanyang nakita. "Elias, ikaw ang tanging mortal na may pusong kayang tumagos sa mundo namin," ani ng dalaga. "Ako si Amara, at ikaw ay pinili ko." Nagising si Elias na punong-puno ng pawis. Napahawak siya sa kanyang bulsa. Naroon pa rin ang pulseras. Kinabukasan, nagdesisyon siyang bumalik sa punong balete. May tanong siyang kailangang masagot. At ang tanong na ito'y magdadala sa kanya sa isang kwento ng pag-ibig, kababalaghan at kapangyarihang higit pa sa kanyang inaakala. Ngunit sa kanyang pagbalik, isang liwanag ang bumalot sa paligid ng punong balete. At sa gitna nito, tumambad sa kanya ang isang nilalang na hindi niya makakalimutan habang buhay. Hindi makapaniwala si Elias sa kanyang nasasaksihan. Sa harap ng punong balete, sa gitna ng malambot na liwanag, ay lumitaw ang dalagang nakita niya sa kanyang panaginip. Si Amara. Mahaba ang buhok nito na kasing itim ng gabi, umaalon hanggang bewang, at ang mga matay tila may sariling liwanag. Suot niya ang isang damit na yari sa tila telang gawa sa ulap at hiyas na hindi pa niya kailanman nasilayan sa mundo ng tao. Ngunit higit sa lahat, may taglay si Amara na katahimikan at kagandahang halos hindi masulyapan ng matagal ni Elias. Parang masisilaw ka kung magtatagal ka ng tingin. "Elias," wika ng dalaga, ang tinig nito'y parang musika sa hangin. "Salamat sa pagbalik. Alam kong darating ka. Ikaw ang nasa panaginip ko." Ang naibulalas na lang ni Elias habang nakatitig sa kanya. Tumango si Amara. "Ako si Amara, isa akong engkanto mula sa lalimang mundo.
Isang kahariang nakatago sa mga mata ng mga mortal, pinamumugaran ng mga nilalang na may kapangyarihang katulad ng sa diwata, ngunit mas matanda at mas mapanganib. Napalunok si Elias. Bakit ako? Isa lang akong hamak na magsasaka. Wala akong alam sa mga tulad ninyo. Lumapit si Amara. Maingat ang bawat hakbang na parang hindi tumatama sa lupa ang kanyang mga paa. Hindi kami lumalapit sa mga tao, Elias. Lalo na sa mga kagaya mong may dalisay na puso. Ngunit may dahilan ang lahat. Naglabas ng isang maliit na sisidlan si Amara. Gawa ito sa pilak na may ukit ng araw at buwan na magkayakap. Noong isang buwan, may tumangkang agawin ang sisidlang ito mula sa amin. May laman itong alaala ng isa sa aming reyna. Alaalang, kapag napunta sa kamay ng mga ganid, maaring makapagpabagsak ng balanse sa pagitan ng mundo ng tao at ng engkanto. Itinuro niya ang pulseras na hawak pa rin ni Elias. Iyan ang tagapagtanggol ng sisidlang ito. Isinumpa naming hindi ito mahahanap ng sinuman maliban sa taong may pusong hindi naghahangad ng kapangyarihan, kundi kabutihan para sa kanyang kapwa. Napatingin si Elias sa pulseras. Kaya ko itong nakita. Dahil ikaw ang pinili, putol ni Amara. At dahil doon, isang bagong daan ang binuksan. Isa kang tagapamagitan ngayon sa dalawang mundong matagal nang magkahiwalay. Naupo si Elias sa isang ugat ng balete, hawak-hawak ang kanyang ulo. Hindi ko alam kung maiintindihan ko to. Isa lang akong magsasakang ang tanging alam ay magbungkal ng lupa. Ngunit sa kabutihan ng puso mo, mas marami kang kayang baguhin kaysa sa mga hari at prinsipe ng mundo, sagot ni Amara. At higit pa riyan, tahimik. Tumingin si Amara sa kanya, mahina ang tinig ngunit may damdamin. Ngayon pa lang, Elias, iba na ang tibok ng puso ko tuwing ika'y nakikita. Hindi makakibo si Elias. Sa dami ng katanungang bumabagabag sa kanya, isa lang ang natira sa kanyang isip. Bakit siya? Bakit ang isang mayamang engkanto ay naakit sa isang tulad niyang simpleng nilalang? Hindi pa man niya alam ang sagot. Alam niyang sa gabing iyon, nagsimula na ang isang kwento na hindi basta-bastang mapapawi ng panahon. Kinabukasan, tila hindi makapaniwala si Elias sa lahat ng nangyari. Hindi siya mapakali buong umaga habang nasa bukid. Kahit pa sanay siyang mag-araro at magbungkal ng lupa, ngayon ay parang napakagaan ng kanyang mga hakbang o marahil mabigat ang isip sa mga tanong na hindi niya mawari. Tuwing pipikit siya, naaalala niya ang mga mata ni Amara. Malamig ngunit malambing, may tagong lungkot at kasabay ay pag-asa. Naalala rin niya ang sinabi nitong siya'y pinili. Hindi lamang dahil sa kanyang kabutihan, kundi dahil siya na ngayon ang magiging tagapamagitan ng dalawang mundo. Bandang hapon, habang siya'y nagpapahinga sa ilalim ng punong mangga, bigla na namang bumalot ang malamig na hangin sa paligid. Tumigil ang mga insekto sa pag-ingay. Umihip ang hangin sa kakaibang direksyon. Pagmulat ng kanyang mata, nandoon na si Amara. Nakasuot ng makulay na kasuotang tila yari sa sinag ng araw at ulap ng dapit hapon. Elias, tawag ni Amara. Sumama ka sa akin. Ipapakita ko sa iyo ang lalimang mundo. Saglit na natigilan si Elias. Tumingin siya sa kanyang palad, namumuo roon ang pawis. Bagamat may kaba, may bahagi ng kanyang puso na nagsusumigaw ng oo. Tumayo siya. Saan tayo dadaan? Ngumiti si Amara at inilahad ang kamay. Nang hawakan ni Elias ang kanyang palad, biglang nagdilim ang paligid. Hindi dahil sa gabi, kundi para bang lumusong sila sa panaginip na gising. Ang hangin ay naging makapal, tila sinasaklaw sila ng liwanag at aninong magkahalo. Sa isang iglap, naramdaman ni Elias ang pag-angat ng kanyang katawan. Para siyang dumaan sa isang kuweba ng hangin at ulap, at nang muling magliwanag ang paligid, bumungad sa kanya ang isang tanawin
na hindi niya kailanman inakalang totoo. Nasa harap na sila ng lalimang mundo. Ang langit dito'y bughaw ngunit kumikislap na tila may mga bituin kahit araw. Ang mga halaman ay may iba't ibang kulay na hindi kayang ilarawan ng kahit anong wika. May kulay na katumbas ng damdamin, hindi ng bagay. May ilog na dumadaloy ng ginto at mga nilalang na may pakpak, sungay at balat na parang perlas. Naglakad sila sa isang daan na gawa sa basag na kristal. Sa gilid ay mga bulaklak na umiilaw, sumusunod sa yapak ni Amara. Narito ang aming mundo, Elias. At ngayon, inaanyayahan ka ng aming reyna. Pagkarating nila sa isang dambuhalang palasyo na ang haligi ay gawa sa tila yelong brilyante, tumambad sa kanila ang mga tagapagbantay. Mga engkantong may makukulay na mata at katawan na halos sumanib sa hangin. Pinapasok sila ng may paggalang. Lahat ay tumingin kay Elias na parabang kilala na siya. Doon sa trono, nakaupo ang isang matandang babae, ubod ng ganda at karisma. Siya ang reyna ng lalimang mundo. Binatang magsasaka, sabi ng reyna, ikaw ang hinulaan sa mga bituin. Sa loob ng daan-daang taon, naghihintay kami ng isang taong may pusong kayang tanggapin ang dalawang mundo, tao at engkanto. Lumuhod si Elias sa harap ng reyna. Ako po ay isang hamak lamang. Wala po akong kapangyarihan. Hindi po ako marunong makipaglaban. Bakit po ako? Sumagot ang reyna, dahil may mga digmaan na hindi nalulutas ng armas, kundi ng puso. At ang iyong puso ay bihirang makita, kahit sa amin. Kaya't bilang pagkilala, iniaalok namin sa iyo ang isang panibagong daan. Maaari kang manirahan dito, sa amin. Matututo ka ng aming sining, ng aming mahika, at higit sa lahat, magiging kabahagi ka ng aming mundo. Napatitig si Elias kay Amara, na tahimik lang sa tabi, ngunit sa kanyang mata ay may kinikimkim na damdamin. Tulad ng pag-asam, ngunit may halong takot na baka hindi siya tanggapin. Ngunit, dagdag ng reyna, kapalit ng pananatili mo rito, kailangan mong iwan ang mundo ng mga tao. Hindi ka na maaaring bumalik, maliban sa panahon ng digmaan. Tahimik si Elias. Pumipintig ang kanyang puso. Nasa harap niya ang mundong puno ng hiwaga, kayamanang hindi niya kailanman pinangarap at isang dalagang engkanto na unti-unting bumihag sa kanyang damdamin. Pero paano niya iiwan ang kanyang baryo, ang lupaing pinaghirapan ng kanyang mga magulang, ang kanyang lola Felisa, at ang simpleng pamumuhay na alam niya? Ito ang unang pagkakataon na kailangang mamili si Elias, puso o pamilya, mahika o lupa, engkanto o tao. Tahimik na gabi ang bumalot sa lalimang mundo. Sa ilalim ng malamlam na buwan na tila gawa sa alabok ng bituin, nag-iisa si Elias sa isang terasa ng palasyo, nakatanaw sa kakaibang tanawin ng mahiwagang kaharian. Sa kanyang harapan, mga punong buhay na may mata, mga ulap na dumaraan sa lupa, at mga nilalang na may katawang liwanag. Ngunit sa kabila ng kagandahan, mabigat ang kanyang dibdib. Kung pipiliin kong manatili rito, bulong ni Elias sa sarili, iiwan ko ang aking lupa, si Lola Felisa, ang tahanang lumaki ako, ang lahat ng nakasanayan kong buhay. Maya-maya ay lumapit si Amara. Tahimik muna silang nagtitigan bago siya nagsalita. Alam kong mahirap, Elias. Hindi kita pinilit. Ngunit gusto kong malaman mo. Hindi ito utos kundi alok. Maaari kang bumalik kung nanaisin mo. Ngunit kung pipiliin mong manatili, may kailangang pagdaanan. Isang pagsubok ng apoy. Napakunot ang noo ni Elias. Anong ibig mong sabihin? Tanging yaong may pusong tunay na matatag at dalisay ang maaaring maging bahagi ng aming mundo.
Kailangang pumasok ka sa kuweba ng apoy, isang sagradong lugar na sumusubok sa iyong damdamin, alaala at takot. Lahat ng pinakaiingatan mong sikreto, isisiwalat nito sa harap mo. Natahimik si Elias. Iniisip niya, handa ba ako sa ganoong pagsubok? Kinabukasan, sa gitna ng kagubatan ng mga puno't bulaklak na kumikislap, sinamahan siya ni Amara sa kuweba ng apoy. Ang bunganga ng kuweba ay parang bibig ng isang higanting halimaw, may ngiping kristal at nilalabasan ng pulang usok. Sa bawat hakbang ni Elias palapit sa lagusan, pakiramdam niya ay bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Hanggang dito lang ako, wika ni Amara. Ikaw lang ang maaaring pumasok, ngunit tandaan mo Elias, anumang makita mo sa loob ay bahagi mo. Huwag kang matakot, harapin mo. Tumango si Elias at pumasok. Agad siyang nilukob ng mainit at makapal na ulap. Ngunit ang init ay hindi pisikal. Ito'y init na galing sa alaala. Init ng galit, sakit at pangungulila. Unang bumungad sa kanya ang imahe ng kanyang ama. Nakalugmok sa putikan, sugatan, umiiyak. Alaala iyon ng kanyang kabataan nang masaksihan niya ang pagkakabasag ng dangal ng kanilang pamilya sa kamay ng mga mayayamang nagangkin ng kanilang lupa. Kasunod nito, si Lola Felisa, matanda at nanghihina, nakaupo sa harap ng kanilang maliit na altar. Elias, anito, huwag mo kaming kalimutan. Ikaw lang ang pag-asa ng ating pangalan. Napaiyak si Elias. Lumuhod siya. Patawad, Lola. Hindi ko kayo iiwan. Ngunit sa harap niya biglang lumitaw ang anino ni Amara. Malungkot ang tingin at sa kanyang mata ay naroon ang tinig ng hangin. Ngunit paano naman ako, Elias? Ako na nagbukas ng puso para sa isang taong mortal. Tumayo si Elias. Hinaplos ang kanyang dibdib. Sa harap ng naglalagablab na haliging apoy, sumigaw siya. Hindi ko kailangan mamili kung sino ang mamahalin ko. Mahal ko kayo pareho. At kung pag-ibig ang batayan, kaya kong mahalin kayo ng buong puso. Kahit sa dalawang magkaibang mundo. Pagkasigaw niya, biglang umilaw ang paligid. Naglaho ang apoy at ang usok. Tila tinanggap ng kuweba ang kanyang katotohanan. Paglabas ni Elias, nakita niya si Amara, naghihintay. Lumapit siya at bigla siyang niyakap ng dalaga. Napagtagumpayan mo, sabi ni Amara. Ipinakita mong kaya mong tumindig sa pagitan ng dalawang mundo. Ngayon, isa ka na sa amin. Ngunit alam ni Elias, kasabay ng tagumpay na ito ay mas malalim pang tungkulin. Ang lalimang mundo ay may gulo at siya, ang simpleng magsasaka, ay magiging bahagi ng isang laban na hindi lang mahika ang kailangan, kundi isang pusong buo para sa pag-ibig, pamilya at katarungan. Hindi pa man tuluyang humupa ang alab ng emosyon mula sa pagsubok ni Elias sa kuweba ng apoy. Isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa lalimang mundo. Maging ang mga nilalang na dati masiglang lumilipad o nagsasayaw sa mga dahon ng liwanag ay tila nanahimik at nagkubli. Napansin ito ni Elias habang kasama si Amara sa paglalakad sa hardin ng mga gintong halaman. Parang may mali, ani Elias habang pinagmamasdan ang paligid. Tahimik, masyadong tahimik, parang may kinatatakutan ng lahat. Tumango si Amara, baka sa muka ang pag-aalala. May nararamdaman din akong hindi maganda. Ang ating mundo ay may sariling tibok, Elias. Kapag ito'y tumigil o bumagal, may paparating na panganib. Ilang saglit pa, dumating si Ormiel, ang pinunong tagapangalaga ng kalaliman, isang makapangyarihang engkanto na mukhang matanda ngunit may mga matang tila nakakita na ng libu-libong taon. Agad siyang lumapit kay Amara at Elias. Binibing Amara, binatang Elias. Mariing wika nito.
Isang puwersang mula sa itim na yunggib ng silangang dilim ang nagsimulang gumalaw. May nilalang na naalimpungatan. Si Salabusab, ang matandang halimaw ng kasakiman at pagkawasak. Napakunot ang noo ni Amara. Hindi ba't matagal nang naipiepekto ang kanyang kapangyarihan? Hanggang kamakailan, sagot ni Ormiel. Ngunit may nagsubok gisingin siya mula sa kabilang mundo. Isa sa mga nilalang na dating pinalayas mula sa lalimang mundo. Isang engkantong itinakwil dahil sa labis na pagkahumaling sa kapangyarihan. Siya ay kilala bilang Lirando. Hindi kilala ni Elias ang mga pangalan, ngunit dama niya ang bigat ng kanilang presensya. At anong kinalaman ko rito? Tanong niya, bagamat batid na niya ang sagot sa kanyang puso. Muling tumingin si Ormiel sa kanya. Elias, ikaw ang napili ng lupa, ang tagapamagitan ng dalawang mundo. Ikaw lang ang maaaring lumakad sa pagitan ng lupang pisikal at ng lalimang mundo. Dala ang pusong dalisay. Ikaw ang susi upang mapigilan si Salabusab sa kanyang muling pagbangon. Napayuko si Elias. Isa lang akong magsasaka, hindi ako mandirigma. Ngunit lumapit si Amara, marahang hinawakan ang kanyang kamay. Ngunit isa kang lalaking may puso at ang pusong gaya niyan. Iyon ang pinakamatinding sandata ng sinumang tunay na mandirigma. Nagpatawag ng pagpupulong ang mga tagapangalaga ng lalimang mundo. Ang mga diwata, duwende at ibang mataas na nilalang ay nagtipon sa bulwagan ng araw at buwan. Isang lugar na nasa gitna ng langit at lupa kung saan ang mga hula at sinaunang kasulatan ay isinusulat sa hangin. Ipinakita sa lahat ang hula. Isang nilalang mula sa lupa, may pusong payapa at mata ng alab, ang siyang dudurog sa lambat ng dilim at sisira sa tanikala ng kasakiman. Lahat ng mata ay tumingin kay Elias. Ngunit hindi ka mag-iisa, wika ni Amara. Tutulungan kita. Lalaban tayo. Magkasama. Kinagabihan, habang nagpapahinga si Elias sa loob ng silid na gawa sa liwanag ng gabi, isang panaginip ang dumalaw sa kanya. Nakita niya ang kanyang bukirin, tinutupok ng itim na usok. Si Lola Felisa, umiiyak sa gitna ng mga natuyong halaman. Elias, bumalik ka. Inilalason nila ang ating lupa. Nilalamon ng kadiliman ang iyong pinag-ugatan. Nagising si Elias, pawis na pawis. At doon niya naunawaan, hindi lamang ang lalimang mundo ang nasa panganib, kundi maging ang kanyang mundo. Magsasama ang kapangyarihan ni Lirando at Salabusab upang pagdugtungin ang dilim sa dalawang daigdig. At kung hindi sila mapipigilan, walang magsasakang makakapagtanim, walang pamilyang makakapamuhay, at walang pag-ibig ang mananatiling dalisay. Tumayo si Elias. Sa harap ng kanyang salamin, marahan niyang binitiwan ang mga salitang mula sa puso. Lalaban ako, hindi para sa kapangyarihan, kundi para sa lupa, sa pag-ibig, at para sa mga hindi marunong ipaglaban ang sarili nila. Matapos ang pahayag ni Elias, na handa siyang lumaban para sa lalimang mundo at sa kanyang sariling bayan, agad siyang sinimulan sanayin nina Ormiel at Amara. Bagaman hindi siya ipinanganak bilang isang mandirigma, taglay niya ang matibay na paninindigan, isang pusong hindi matitinag at ang likas na koneksyon sa kalikasan, isang bagay na wala sa alinmang espada o mahika. Sa ilalim ng ilaw ng buwan, sinimulan ni Ormiel ang pagsasanay ni Elias sa pamamagitan ng pagkilala sa 4 na elemento: lupa, tubig, apoy, at hangin. Bilang anak ng lupa, ani Ormiel, mas kilala ka ng kalikasan kaysa sa iyong pagkakakilanla sa sarili. Sa paggalaw ng lupa, pag-ihip ng hangin, at tibok ng apoy, doon ka huhubugin. Sa unang gabi, ipinasok si Elias sa isang bilog ng apoy. Hindi ito karaniwang apoy. Ito'y gawa sa galit, duda at takot.
Kailangang tawirin ni Elias ang gitna ng bilog na hindi nasusunog, ngunit tanging kung mapapatawad niya ang sarili sa mga kabiguan niya sa nakaraan. Lumakad siya ng dahan-dahan habang nanunumbalik sa alaala ang bawat hirap. Ang araw na nilibing ang kanyang ama, ang panahong hindi niya kayang tumulong kay Lola Felisa, at ang mga gabing natulog siyang luhaan sa gitna ng ulan. Ngunit nang bumuntong hininga siya at sambitin ang "Ginawa ko ang makakaya ko," tila lumamig ang apoy at naging liwanag. Sa ikalawang gabi, sa gitna ng lawa ng malinaw na tubig, tinuruan siya ni Amara ng pakikinig sa tinig ng kalikasan. Sa pag-upo niya sa gitna ng lawa, nakarinig siya ng mga bulong, mga kwento ng mga puno, mga hinaing ng lupa, at ang iyak ng mga hayop sa mundo ng mga tao. Tila nanlilimos ang mundo ng tulong. Mula sa tinig ng lawa, lumitaw ang kanyang sariling tinig. "Elias, ang iyong pagmamahal sa lupa ay ang mismong kalasag sa dilim." Sa ikatlong gabi, nagpakita si Lirando sa kanyang panaginip, isang mataas na nilalang, nakadamit ng itim na telang parang usok at may mga matang pula na parang apoy ng impyerno. Isang magsasakang nagkukunwaring tagapagligtas, bulong ni Lirando. "Maaari kang yumaman sa kapangyarihang alok ko. Ibigay mo sa akin si Amara at bibigyan kita ng lupang hindi kailanman matutuyo." "Hindi mo naiintindihan?" sagot ni Elias sa panaginip. "Ang tunay na kayamanan ay hindi lupaing nasusukat sa yaman, kundi sa pag-ibig na itinatanim dito." Galit na galit si Lirando, at bago maglaho ang panaginip, isang hudyat ang kanyang iniwan. "Sa pagsapit ng gabi ng mga tanikala, darating si Salabusab sa inyong mundo. Isang oras ng itim na ulan ang babalot sa lupa. Kung hindi mo kami mapipigilan, lulubog ang 2 daigdig sa walang hanggang dilim." Kinabukasan, naganap ang hindi inaasahan. Nagsimulang dumilim ang kalangitan kahit umaga. Dahan-dahang bumagsak ang itim na ulan sa lupang kinatatayuan ni Elias at Amara. Ang mga halaman ay nalalanta, ang mga hayop ay nagsisitakbo palayo, at ang lupa ay kumukulubot sa bawat patak ng lason. Lumabas sina Ormiel, Amara, at ang iba pang tagapangalaga. Buong lakas nilang sinikap hadlangan ang paglaganap ng dilim, ngunit tila masyado ng malakas si Salabusab. Mula sa lupa, lumitaw ang kanyang nilalang. Mga aninong may mga mata, walang anyo, at sumisipsip ng lakas mula sa lupa mismo. "Panahon na, Elias," sigaw ni Ormiel. "Gamitin mo ang lakas ng puso mo." Tumakbo si Elias sa gitna ng kagubatan, hinawi ang mga madidilim na sanga, at dumating sa pinakasagradong bahagi ng lalimang mundo, ang puso ng lupa. Isang bato na hugis puso, kulay luntian, at tinatawag lamang sa mga panahong ang kalikasan ay naghihingalo. Lumuhod siya sa harap nito, nanalangin. "Kung tunay ngang ako ang nilikhang tulay sa pagitan ng lupa at mahika, ngayon ko hinihiling ang gabay ninyo. Iligtas niyo po ang aming mundo. Iligtas niyo ang mga inosente." Biglang umilaw ang bato at isang liwanag ang sumanib sa kanyang katawan. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang ugat ng lupa, ang pintig ng puno, ang hinga ng hangin, at ang init ng pag-ibig ni Amara. Tumayo si Elias at sumigaw sa harap ng mga nilalang ni Salabusab. Ang lupa ay hindi pag-aari ng mga ganid. Ang lupa ay para sa mga nagmamahal, nag-aalaga at nagpapatawad. Pagkasambit niya nito, isang alon ng luntiang liwanag ang kumalat mula sa kanyang katawan. Ang itim na ulan ay natunaw, at ang mga aninong nilalang ay nagsigawan sa sakit at naglaho. Tumigil ang ulan. Humupa ang dilim. Ngunit isang mas malalim pang puwersa ang hindi pa nagpapakita. Si Salabusab mismo, na ngayon nagising na at papalapit. Tahimik ang gabi matapos ang labanan.
Ang buwan ay tila nagmamasid sa ibabaw ng lalimang mundo at ang hangin ay may dalang panandaliang kapayapaan. Ngunit sa kaloob-looban ng kagubatan, sa pinakailalim ng matandang punong balantakan, ang pinakalumang puno sa buong engkantadong kaharian, isang malalim na bitak sa lupa ang nabuksan. Mula sa bitak na iyon, unti-unting sumulpot ang isang nilalang. Mahaba ang anino, kulay abo ang balat na parang usok, at may mata na kulay dugo. Ang kanyang hininga ay may amoy ng bulok na lupa, at bawat yapak niya ay nagdudulot ng pagkasira sa paligid. Siya si Salabusab, ang engkantong isinumpa ng kalikasan dahil sa kanyang kasakiman at galit sa mga may pusong dalisay. Sa kanyang unang hakbang palabas ng lupa, dumagundong ang lupa sa buong lalimang mundo. Muling lalanghapin ng mundo ang aking galit. Ang kalikasang ipinagtanggol mo, Elias, ay magiging abo kapag ako na ang nagahari. Samantala, si Elias ay napaupo sa gilid ng lawa, hingal at halos mawalan ng malay matapos gamitin ang kapangyarihang hindi pa niya ganap na naiintindihan. Umupo sa tabi niya si Amara at marahang pinunasan ng pawis sa kanyang noo. "Bakit mo to ginagawa, Elias?" Mahina niyang tanong. "Hindi mo kailangang pasanin ang laban namin." Humugot ng malalim na hininga si Elias. "Hindi lang ito laban ninyo, Amara. Laban ito nating lahat. Kung pababayaan ko kayo, parang pinabayaan ko na rin ang sarili ko." Napayuko si Amara at may pumatak na luha sa kanyang pisngi. Sa unang pagkakataon, inamin niya sa sarili na hindi na siya basta tagapagmana ng lalimang mundo. Umiibig na siya sa isang mortal. Ilang saglit pa, dumating si Ormiel, bitbit ang isang itim na balahibong tila mula sa isang ibong na paso ng apoy. "Gising na si Salabusab," ani Ormiel, seryoso ang tinig. "At hindi siya katulad ng mga nilalang na hinarap mo kanina. Siya ay nilalang na may katawan ng anino at pusong walang hangganang uhaw sa kapangyarihan." "Paano natin siya mapipigil?" tanong ni Elias. "Hindi siya kayang talunin sa lakas lang. Kailangan natin ng 3 bagay: ang mutya ng apoy, ang hininga ng hangin, at ang luha ng lupa. 3 sinaunang gamit na magagamit upang ikulong muli si Salabusab sa ilalim ng lupa." Tumindig si Elias. "Saan ko mahahanap ang mga iyon?" Ang mutya ng apoy ay nasa silangang bundok ng Apuyon, isang lugar na dating tahanan ng mga salamangkeron apoy. Ngunit ngayon, nilamon na ito ng mga espirito ng kasinungalingan at galit. Mga kaluluwang nabigo sa kanilang mga layunin at naging halimaw ng sariling pagkadismaya. Ang hininga ng hangin ay matatagpuan sa Bantay Ulap, isang tore sa gitna ng ulap na binabantayan ng isang diwatang itinakwil ng langit. Walang sino mang nakarating doon at nakabalik ng buo ang isip. At ang luha ng lupa, ang pinakahuli at pinakamahalaga, ay pinaniniwala ang nasa loob mismo ng isang mortal na may dalisay na puso. "At sino ang mortal na yon?" tanong ni Amara. Lumingon si Ormiel kay Elias, tapos sa puso nito, "Si Elias." Bago pa man makapagsalita si Elias, nagdilim bigla ang paligid. Pumalahaw ang hangin. Mula sa kalangitan, bumagsak ang boses ni Salabusab. "Elias, anak ng lupa, itinadhanang maging sakripisyo ng mundo. Lumapit ka sa akin at ililigtas ko ang iyong mahal na prinsesa. Hindi mo kayang iligtas silang lahat." Nyanig ng tinig ang buong paligid. Ang lupa ay nagbitak. Lumilitaw na ang hukbo ni Salabusab, mga nilalang ng dilim, nilalang ng mga kasalanan ng sangkatauhan, kasakiman, paninira, at paglimot sa kalikasan. Muling tumindig si Elias. Wala siyang dalang armas, wala siyang suot na baluti, tanging puso lamang at ang paniniwala na may pag-asa pa. "Kung kailangang suungin ko ang Apuyon, abutin ang Bantay Ulap at ilantad ang sariling puso para sa luha ng lupa, gagawin ko."
Dahil hindi lang ito para sa lalimang mundo. Para ito sa lahat ng nilikha, sa lahat ng minamahal. Tumango si Ormiel. Si Amara ay hindi na nagsalita. Sa halip, nilapitan niya si Elias at hinalikan siya sa pisngi. Hindi ka nag-iisa. Magsisimula na ang paglalakbay. At sa paglalakbay na ito, hindi lang kapalaran ng engkantong mundo ang nakasalalay, kundi ang mundo ng tao na unti-unti nang naaapektuhan ng dilim. Mataas na ang araw nang maglakbay sina Elias, Amara at Ormiel patungo sa unang destinasyon, ang Apuyon, ang bundok na nilalamon ng apoy at puot. Dati itong banal na lugar ng mga salamangkero ng apoy, mga tagapangalaga ng init na nagbibigay liwanag at buhay, ngunit nang masilaw sa kapangyarihan ang isa sa kanila, nasira ang balanse at nilamon ng sarili nilang galit ang buong lugar. Habang papalapit sila sa bundok, ramdam na agad ni Elias ang bigat ng init. Ang hangin ay tila lumalagablab at bawat hakbang nila sa lupang tigang ay may kasamang panginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa presensyang hindi matahimik. Hindi lang ito init ng araw, bulong ni Ormiel habang pinapawi ang pawis sa kanyang noo. Ito ang apoy ng mga pusong galit. Ramdam ko ang pagkasunog ng damdamin sa paligid, sambit ni Amara. May mga kaluluwang nakatali rito, mga dating salamangkero na nabihag ng sariling pagkadismaya. Sa pagpasok nila sa tarangkahan ng Apuyon, sinalubong sila ng isang nilalang na tila gawa sa abo, matangkad, sunog ang katawan, at may apoy na lumalabas sa kanyang mga mata. Ano ang pakay nyo sa lugar na ito? Matalim ang tinig nito, parang sabay na sigaw at bulong ng apoy. Kami naghahanap ng mutya ng apoy. Tugon ni Elias, buong tapang kahit na nanginginig ang kanyang tuhod. Tumawa ang nilalang, isang nakasisilab na tawa na parang pagkulog sa kailaliman ng bulkan. Ang mutya ng apoy ay hindi basta kinukuha. Ito'y binubuo sa puso ng sinumang tunay na nakakaunawa ng galit. Hindi para gamitin ito, kundi para harapin ito. Dinala sila ng nilalang sa gitna ng Apuyon. Doon, may isang malalim na hukay na lumalagablab ng asul na apoy. Sa ibabaw nito ay isang platapormang bato kung saan may isang bakal na palamuti. Isang pulseras na may pulang batong tila naglalaman ng liwanag ng araw. Yan ang mutya ng apoy, ani ng nilalang. Ngunit hindi ito maaabot hanggat hindi mo hinaharap ang iyong sariling galit. Lumingon kay Elias si Ormiel. Wala kang ibang pagpipilian, pasukin mo ang apoy at hayaang ilabas nito ang kinikimkim mong sakit. Walang alinlangan, pumasok si Elias sa apoy. At sa kanyang paglusong, bigla siyang nahulog sa isang dilim na parang bangungot. Nasa gitna siya ngayon ng isang lugar kung saan naririnig niya ang mga boses ng kanyang nakaraan. Wala kang mararating sa buhay, Elias. Wala kang ama, wala kang yaman, wala kang halaga. Mas pipiliin ng mga tulad ni Amara ang tulad nila. May dugong maharlika, may pangalan, may kapangyarihan. Lumuhod si Elias. Kinuyom ang kanyang mga kamao. Ramdam niya ang paglalim ng kanyang hininga. Ang galit sa mga sinabi ng mundo ay naglalagablab sa kanyang dibdib. Ngunit sa halip na hayaang lamunin siya ng galit, isinara niya ang kanyang mga mata at nilakasan ang tibok ng kanyang puso. Hindi ako perpekto, pero hindi ko kailanman ginamit ang galit ko para manakit ng iba. Sa halip, itinanim ko ito para maging lakas, para magmahal. Biglang lumamig ang paligid. Ang apoy ay nagmistulang liwanag na bumalot kay Elias. At sa gitna ng liwanag, lumitaw ang pulang bato, ang mutya ng apoy. Nakusang lumipad papunta sa kanyang dibdib, sa kadahan-dahang pumulupot sa kanyang pulso bilang pulseras. Nang magbalik ang kanyang ulirat, natagpuan niya ang sarili sa labas ng hukay, buo pa rin, ngunit may apoy na ngayon sa kanyang mga mata, hindi ng galit, kundi ng tapang.
Nagawa mo, ani ng nilalang, at tuluyang naglaho sa hangin na parang usok. Ngayon, dala mo na ang apoy na hindi naninira, kundi nagpapalaya. Tinapik siya ni Ormiel sa balikat. Isa pa, 2 na lang. Ngumiti si Amara, ngunit sa kanyang mga mata ay may bumabasa na takot. Bantay ulap ang susunod. Tumingala silang 3 sa langit. Sa di kalayuan, may makikita na silang tore, nakalutang sa gitna ng ulap at ni hindi naaabot ng paningin ng mga mortal. At doon ay isang diwata na tinalikuran ng liwanag. Tahimik ang paligid habang tinatanaw ni na Elias, Amara at Ormiel ang tore na nakalutang sa ulap. Mula sa lupa, tila imposibleng abutin ang kinaroroonan nito. Puti at gintong ulap ang nakapalibot sa istruktura. Tila isang dambanang iniwan ng panahon, hindi madaanan ng bagyo, ngunit pinabantayan ng isang nilalang na mas matindi pa sa unos. Hindi tayo makaakyat dyan sa normal na paraan, ani Ormiel habang pinagmamasdan ng langit. Ang bantay ulap ay hindi basta-basta nagbibigay ng daan. Lumapit si Amara sa isang burol. Umupo siya sa isang batong bilog at ipinikit ang kanyang mga mata. Huminga siya ng malalim. May karapatan akong umakyat, sambit niya. Ako'y anak ng liwanag. Kahit ang liwanag na iyon ay matagal nang iniwan ng bantay ulap. Sa isang iglap, biglang lumakas ang ihip ng hangin. Ang mga ulap ay bumaba sa kanilang kinalalagyan at bumalot sa paligid ng 3. Dahan-dahan silang iniangat ng ulap at tila ba sinasalo sila ng langit. Ramdam ni Elias ang presensya ng mga nilalang sa paligid, mga matang hindi nakikita, mga bulong na walang tinig ngunit naririnig sa puso. Nang makarating sila sa tuktok, tumambad ang isang dambanang yari sa marmol at pilak. Sa gitna nito, nakaupo sa trono ng ulap ang isang babae. Maputlang maputla, may pilak na buhok at mga matang tila salamin na walang kaluluwa. Siya si Silvaria, ang bantay ulap. Amara, wika ni Silvaria, malamig at tuwid ang tinig. Wala kang karapatang umakyat dito. Isa pa rin akong diwata, sagot ni Amara. At dala ko ang layuning buuin ang 4 na mutya upang mapanumbalik ang balanse ng mundo. Balanse? Tumayo si Silvaria. Ang bawat hakbang niya ay naglalabas ng hangin na kayang magpabagsak ng bundok. Ang balanse ay 1,000,000. Tayo ay ginamit lamang ng mundo. Ginawa tayong tagapangalaga, ngunit sa huli, tinalikuran din nila tayo. Napatingin si Elias kay Silvaria. Hindi ka itinakwil ng mundo. Ikaw ang tumalikod sa layunin mo. Biglang bumalot ang hangin kay Elias at itinaas siya sa ere. Isang mortal na magsasaka ang mangangaral sa akin? Bulalas ni Silvaria. Ngunit kahit nakalutang at halos hindi makahinga, hindi lumaban si Elias. Tiningnan niya si Silvaria sa mata. Oh, dahil kahit ako'y walang pangalan, walang kapangyarihan, at walang dugo ng diwata, marunong akong manindigan sa kung ano ang tama. Napatingin si Silvaria kay Amara. Nagbago na ang puso mo, anak ng liwanag. Oh, wika ni Amara. Ngayon, marunong na akong magmahal. Hindi dahil sa dugo, kundi dahil sa karapat-dapat mahalin. Muling bumaba ang hangin. Binitiwan si Elias at tumahimik ang paligid. Tumingala si Silvaria. Sa kadahan-dahang bumaba mula sa langit ang isang kristal na puti, ang mutya ng hangin, pinuno ng kalinawan at pagpapakumbaba. Kung kaya mong itaguyod ang pag-ibig kahit sa gitna ng ulap na puno ng takot, karapat-dapat ka sa mutyang ito. Muling ibinalik ni Silvaria ang kanyang sarili sa trono. Isa na lang. Sa huli, haharap kayo sa tubig ng katotohanan at sa nilalang na nakakita ng lahat ng kasinungalingan. Ang huling mutya sa ilog ng salinlahi, ani Ormiel. Ngumiti si Elias.
Handa na kami. Ngunit sa puso ni Amara may nanginginig dahil ang huling lugar ay lugar ng kanyang nakaraan at ng lihim na matagal niyang inilihim kay Elias. Madilim ang langit sa itaas ng ilog Salinlahi. Tahimik ang agos nito, ngunit sa ilalim ng malamig nitong tubig ay may lihim na matagal nang nakakulong. Isang diwatang itinapon ng kanyang mga kapwa dahil sa pagtataksil at dahil sa kanyang pagtatangkang agawin ang trono ng mga diwata. Tumindig si Elias sa pampang habang tangan ni Amara ang 3 mutyang kumikislap sa kanyang palad. Ang mutya ng lupa, mutya ng apoy at mutya ng hangin. Isa na lamang ang kanilang kailangan, ang mutya ng tubig na binabantayan ng nilalang na minsang minahal ni Amara ngunit ngayoy galit na galit sa kanya. Lumapit si Ormiel. Bago kayo tumawid, kailangang sabihin mo sa kanya ang buong katotohanan, Amara. Tahimik si Amara. Huminga siya ng malalim saka hinarap si Elias. Elias, panimula ni Amara, may dapat kang malaman bago tayo tuluyang humarap sa bantay ng huling mutya. Nagtama ang kanilang mga mata. Ang bantay ng ilog Salinlahi ay si Aqualor, ang diwata ng tubig, at siya ang aking dating kasintahan. Hindi nagsalita si Elias. Tahimik lang siya, ngunit ramdam ni Amara ang bigat ng tanong sa kanyang mata. Ipinagpalit ko siya hindi dahil hindi ko siya minahal, kundi dahil hindi ko kayang sumama sa isang Diyos na puno ng pagmamataas. Pinili ko ang aking kalayaan, ang aking puso. Ngayon, pinili mo ako. Mahina ngunit buo ang tinig ni Elias. Tumango si Amara at ipaglalaban kita, kahit pa ang katapat ay isang nilalang na minsan kong minahal. Lumakad sila sa tubig. Sa bawat hakbang ni Amara, ang ilog ay lumiliwanag. Hanggang sa biglang humati ang tubig at mula sa gitna nito ay lumabas ang isang dambuhalang nilalang na kalahating tao, kalahating tubig. May malaalon na buhok at mga matang asul na tila dagat sa bagyo. Aqualor, sigaw ni Ormiel. Dumating kami upang kunin ang huling mutya. Ngunit tumawa si Aqualor. Kukunin? O ninanakaw na naman gaya ng ginawa ng babaeng yan sa puso ko? Tumingin siya kay Amara. Bakit mo ako dinala rito, Amara? Upang ulitin ang sakit? Hindi. Nandito ako upang harapin ang lahat. Dahil hindi ko dapat tinakasan ang sarili kong kasalanan. Lumapit si Elias. Kung kailangan mong saktan ako upang makalaya, gawin mo. Pero ang mutya, hindi ito para sa akin o para sa kanya. Ito ay para sa mundo na muli nating binuo. Sa unang pagkakataon, nakita ni Aqualor ang tapang sa mata ni Elias. Hindi kapangyarihan, hindi dugo ng diwata, kundi puso ng isang tao. Ang uri ng tapang na hindi kayang ituro ng langit o lupa. Tahimik ang lahat. Hanggang sa dahan-dahang bumalot ang ilog kay Amara, ibinaba siya ni Aqualor sa gitna ng tubig at ipinikit ang kanyang mga mata. Sa ngalan ng ating nakaraan at ng mundong kailangan mong itaguyod ngayon. Mula sa kanyang dibdib, iniahon ni Aqualor ang mutya ng tubig. Kulay bughaw, malamig sa mata, ngunit malalim sa puso. Tinanggap na kita, Amara, at ngayon, tinatanggap ko na rin ang wakas ng ating pag-ibig. Muling bumalik si Elias sa tabi ni Amara at sabay silang lumuhod sa gitna ng ilog. Pinagisa ni Amara ang 4 na mutya. Sa sandaling iyon, isang dambuhalang liwanag ang bumalot sa kalikasan. Ang mga punso'y lumiwanag, ang langit ay sumayaw sa liwanag, at ang hangin ay umusal ng panibagong simula. Bumalik sila sa baryo. Ngunit hindi na sila bumalik bilang isang simpleng magsasaka at isang mahiwagang babae. Si Elias ang naging tagapangalaga ng bagong balanse at si Amara, nanirahan sa tabi ng kanyang puso,
Hindi sa isang kaharian ng ulap o ilalim ng tubig, kundi sa isang payak ngunit tapat na mundo. Wakas.